So meron akong video dito na in-explore ko, kumuha ako ng mga samples sa mga iba't ibang tao. Panoorin nyo na lang to, iba't ibang brand ng pigment ink. So ginamit ko dito Unicolor, iTech na pigment ink. At nagbabalik na nga tayo dito sa printing channel natin. So sasagutin lang natin etong katanungan ni Sestimize Live Up, no. 2 weeks ago na yung comment niya na to, ngayon lang natin nabalikan. Tinatanong niya dito kung pwede ba daw ihalo yung Kuyi Hansol na pigment ink dahil paubos na nga daw yung Kuyi niya, gusto daw niyang itry yung Hansol. So unang-una, no, para hindi na masyado humaba yung video na to, pwede mo naman talagang ihalo yan, pero do it at your own risk na lang din. Pero hindi mo mapapansin yung difference niya, no, yung Kuyi at yung Hansol. Halimbawa, gagamitin yung black na Kuyi at yung CMY mo ay Hansol. Ayan, magandang combination din yan. Pero yung talagang eksaktong paghahaluin mo talaga na meron pang laman ng Kuyi at lalagyan mo ng Hansol, ang mangyayari niyan, siguro time to time, habang nagpiprint ka ng nagpiprint, makikita mo na yung pagbabago at mas nagla-light yung kulay. Kasi napansin ko dyan sa Hansol, medyo mas light yung kulay niya kaysa sa Kuyi. So kung previously nakikita mo na sobrang madark yung kulay ng kahit papano yung pigment ink mo, ay time to time medyo may experience mo yung pagka-light up ng kulay niya, kasi si Hansol hindi siya ganun ka-dark. Ayun yung nagustuhan ko sa kanya, no. Pero kung gusto mong makita talaga agad yung diferensya niyang dalawang yan, ay i-drain mo na lang muna yung Kuyi at huwag kang masyadong maging tamad na paghahaluin mo ng direkta yung Kuyi at yung Hansol. Kagaya na itong pinapanood natin na si Bentek, eto, no, pinaghalo niya yung Kuyi at Hansol na pigment ink. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, do it at your own risk. Kayo na yung bahala talagang dumiscover niyan. Eto, no, si Bentek, no, solid din yung mga tutorial nito. Nung mga nag-uumpisa pa lang ako, pinapanood ko to, tsaka yung mga iba pang mga nagko-content din tungkol sa printing. Pero until now, pinapanood ko pa rin siya. At mapapansin nyo dito, no, medyo dugyutin nga lang talaga yung mga galawan nito ni Bentek, no. Kung kayo ay magsasali ng Hansol, gamitan nyo ng syringe. Huwag nyong gamitan ng rekta-rektang salin dahil yung Hansol, wala yun yung pinakadulo nun, wala siyang matulis kagaya ng sa Kuyi. So ang tendency, maaaring matapon or hindi sumut yung pagpatak nyo ng pigment, no? So, bumili kayo ng syringe, bawat isang tangke, gamitan nyo ng syringe. Ganun yung ginagawa ko. Kasi kung hindi nyo ginamitan, maaari nyo ring ma-experience itong mga ganito, yung dugyutan galawan. Although, kung talagang kumikita ka sa printing shop mo, na kahit na dugyutan yung galaw mo, nasa sa inyo pa rin yan. Eto, no, napanood ko lang din dito, kasi hindi ko pa na-try na paghaluin yung Kuyi at Hansol ng direkta. Ang ginagawa ko dyan, dinidrain ko muna dun sa, yung sa printer head, yung damper ata yung tawag doon, at saka tong mga tangke dinidrain ko bago ko salinan ng bago. So wag kang tama din diyan sa printer mo, no. Higupan mo na lang, tanggalin mo lahat yung Kuyi, tsaka mo isalin yung Hansol para hindi mo ma-experience kung ano man yung time to time na nag-iiba yung kulay ng printout mo, kasi yun talaga yung magiging experience mo diyan. Mamaya meron kang solid na customer na nagpagawa sa'yo at ang ganda nung kulay na output mo, pero pagdating ng ilang panahon na nagpapaprint siya sa'yo, kasi nga hinalo mo yung Hansol at nakarating na yung Hansol dun sa printer head, ayun, mag-iiba na yung output nun. Sana nagigets nyo yung sinasabi ko, no? Kasi etong mga tangke na yan, may mga hose yan. So kapag ka hindi pa naihigop yung lumang ink, hindi pa maihigop yung bagong ink. Sana nagigets nyo, no? At sinasabi ko nga sa inyo, huwag kayong maging dugyutan na galawan. Gamitan nyo ng syringe kapag ka magsasalin kayo, kapag gumagamit kayo ng Hansol. So ayun lang yung magiging consequence mo doon, na mapapansin siguro ng customer mo na time to time nag-iiba yung kulay. Kasi dati, 'di ba, Kuyi. So bigla kang nag-Hansol. Paunti ng paunti or patagal ng patagal, mag-iiba yung kulay kasi nag-Hansol na yung naihigop nung mga host niya. So ayun lang, suggested ko talaga
paulit-ulit tayo. Higupan nyo na muna, drain nyo ng i-drain yung kuyi bago nyo salitan ng full Hansol kung gusto nyo talagang i-full Hansol. Huwag kayong manghinayang sa mga ink na masasayang kung gusto nyo i-experience or ma-explore yung bagay. Mura lang naman yung pigment ink eh, lalong-lalo na yung mga Hansol, no? Although parang mas mahal nga lang ng konti yung Hansol kaysa sa kuyi. So ayun, comment down below kung may katanungan kayo, no? Sana nasagot ko yung tanong nyo kung sino man makakapanood nito. So meron akong video dito na in-explore ko, kumuha ako ng mga samples sa mga iba't ibang tao. Panoorin nyo na lang to, iba't ibang brand ng pigment ink. So ginamit ko dito Unicolor, iTech na pigment ink, yung mixture ng kuyi at ng Hansol at mixture ng Unicolor at iba-iba pa. Sobrang daming samples nito, panoorin nyo na lang tong video na to. Ang title nito, ano ba talagang brand ng pigment ink ang pinakamaganda. So kung nagsisimula pa lang kayo sa printing, panoorin nyo to, makikita nyo lahat dito, bawat samples, no. Magandang guide to, sinasabi ko sa inyo, at sana nung nagsisimula ako merong gumawa nito pero wala, no. At kaya ako to ginawa dahil wala pang gumagawa ng ganitong samples na video. So ayun lang, like, share, and subscribe. Inuulit ko, huwag magpapabudol sa mga overpriced printing channel. Bye-bye. Gusto mo sa'yo lahat na nakikita, napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento, lahat ng porsyento sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito, mamigay